Kuya, gutom na ako. Sa harap ng isang panaderya, tinitigan ng kambal ang mga barya sa kanilang mga kamay bago sila bumuntong hininga. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, nilapitan ng chairman ng isang malaking grupo ng korporasyon na matagal nang nagmamasid sa mga bata, ang dalawa. Isang anino ang lumitaw sa ilaw ng poste. Mayroon silang dalawang puyo na eksaktong katulad ng sa kanya. Ngunit sila'y nagugutom ng walang kibo. Ang kanyang puso, na sumuko na sa pagkakaroon ng mga anak simula pa noong diagnosis ng azoospermia 6 na taon na ang nakakaraan, ay nagsimulang tumibok ng parang baliw. Bago magpatuloy, pakisubscribe at ilike ang channel. Naway maging isang medyo espesyal na araw ang araw na ito. Simulan natin ang kuwento. Si Gino De La Cruz, ang chairman ng De La Cruz Group of Companies, ay walang anak. Ang diagnosis ng azoospermia na natanggap niya 6 na taon na ang nakakaraan ay ang pinakamabigat na pasanin sa kanyang buhay. Anuman ang dami ng kanyang naitayo at naipundar, sa harap ng katotohanang wala siyang tagapagmana, lagi siyang nakadarama ng kawalan. Isa itong hating gabi, ayaw ni Chairman Gino na agad bumalik sa kanyang mansyon. Pinauna niya ang kanyang chopper at siya mismo ang nagmaneho papalayo sa sentro ng Maynila. Sa labas ng bintana ng kotse, dumaraan ang mga ilaw ng poste sa gitna ng dilim. Isa itong walang patutunguhang pagmamaneho, ngunit kailangan niya ng ganitong gabi. Maya-maya, pumasok ang sasakyan sa isang lumang eskinita. Isa itong lugar na tigil ang redevelopment. Nakapaskil sa bawat pader ang pulang letra na para sa demolisyon, at halos lahat ng tindahan ay sarado na at mukhang malungkot. Sa sandaling iyon, napahinto ang tingin ni Chairman Gino sa isang lugar. Ito ay sa harap ng isang maliit na panaderia sa dulo ng eskinita. Patay ang ilaw, ngunit bahagya pa ring nakikita ang ilang tinapay na nakalagay sa showcase sa loob ng salamin ng bintana. Sa harap nito, may dalawang maliliit na anino na nakatayo. Mukha silang kambal na nasa 6 na taong gulang. Lumapit ang mga bata, halos didikit na ang kanilang mga ilong sa salamin ng bintana at tinitigan ang tinapay na tila ba kinakain nila ito ng tingin. Ang mas nakatatandang bata, na tila ang kuya, ay bumuntong hininga pagkatapos bilangin ang mga barya na hawak sa kanyang kamay. Hinila ng nakababatang kapatid ang damit ng kuya, ngunit umiling lang ng bahagya ang kuya. Sa huli, tumalikod ang dalawang bata at dahan-dahang lumakad patungo sa dulo ng eskinita. Hindi nakagalaw si Chairman Gino sa loob ng sasakyan. Namamanhid ang isang bahagi ng kanyang dibdib, ang gutom at pagkabigo na nakapaloob sa maliliit na likod na iyon ay umabot din sa kanya. Gaano katagal siya nanatili doon? Binuksan ni Chairman Gino ang pinto ng kotse at lumabas. Malapit na ang mga bata sa pasukan ng eskinita. Maingat niya silang sinundan. Sandali lang, mahina niyang tawag. Nagulat ang kambal at lumingon. Sa dilim, malinaw na nakikita ang kanilang pag-iingat. Wala akong balak takutin kayo. Gutom kayo? Di ba? Gusto niyo bang bilhan ko kayo ng pagkain? Nang lumapit pa ng isang hakbang si Chairman Gino, itinago ng kuya ang kapatid niya sa likod niya. Sabi po ni nanay, bawal kumuha ng kung ano-ano mula sa mga estranghero. Boses bata, ngunit matatag ang kanyang sagot. Tumigil si Chairman Gino. Sa sandaling iyon, ang ilaw ng poste ay tumama sa tuktok ng ulo ng kuya at napahinga ng malalim si Chairman Gino. Malinaw na mayroong dalawang puyo sa tuktok ng ulo ng bata. Ang dalawang puyo ay magkatabi. Nanginig ang kamay ni Chairman Gino nang hindi niya namamalayan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang ulo. Ito ay isang matandang kwento na itinuro ng mga matatanda sa kanilang bahay mula pa noong bata pa siya. Sinasabing ito ang marka ng pamilya De La Cruz na ipinasa sa bawat henerasyon. Bihira ang mga taong may dalawang puyo at mas bihira pa ang ganito kalinaw. Tinitigan ni Chairman Gino ang mga bata. Malinaw ang kanilang mga mata, ngunit sa isang lugar sa kanilang mukha, lumitaw ang kanyang sariling larawan noong bata pa. Nasaan ang tatay niyo? Napaos ang boses ni Chairman Gino. Nag-aalangan ng kuya sandali bago sumagot. Wala po kaming tatay. Si nanay lang. Ano ang trabaho ng nanay niyo? Nagtrabaho po siya sa karinderya malapit sa bahay. Hanggang gabi po. Tahimik na nagsalita ang nakababatang kapatid mula sa likod ng kuya. Si nanay po, nahihirapan para palakihin kami.
Bumigat ang dibdib ni Chairman Gino nang marinig niya ang kwento na nakatira ang tatlo sa isang maliit na kwarto sa isang lumang apartment sa itaas ng burol. Napahinga siya ng malalim. Ah, ganoon ba? Sige, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Hindi na niya sila kayang pigilan pa. Bahagyang yumuko ang mga bata at nawala sa dulo ng eskinita. Unti-unting lumayo ang kanilang maliliit na yapak. Nanatili si Chairman Gino sa kinatatayuan niya ng ilang sandali. Ang ilaw ng poste ay bumaba sa mahaba niyang anino sa lupa. Nanginig pa rin ang kanyang mga kamay at nagulo ang kanyang isip. Hindi siya makatulog pagbalik sa kanyang mansyon. Tumayo si Chairman Gino sa harap ng salamin sa banyo. Hinawakan niya ang dalawang puyo sa kanyang ulo at naalaala niya ang ulo ng bata na nakita niya kanina, magkatulad na magkatulad. Mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, lumitaw ang isang masamang pakiramdam. 6 na taon na ang nakakaraan, natanggap niya ang diagnosis ng azoospermia at ang puting kisame ng malamig na klinika ay kumikislap sa kanyang harapan. Mula ng araw na iyon, isa-isang bumangon ang mga bagay na kanyang isinuko. Tinitigan ni Chairman Gino ang dilim sa labas ng bintana. Sa isang lugar sa iskinita na iyon, natutulog ang mga bata at sa tabi nila may isang babae na nag-iisang nagpapalaki sa 2 bata. Posible kayang kilala niya ito? Sino ang kasama niya noong panahong iyon? 6 na taon na ang nakakaraan? Hindi, imposible. Ngunit ang 2 puyo ay hindi maitatanggi. Ang tingin din ng mga mata ng bata at ang kanilang tindig ay pamilyar. Tahimik na bulong ni Chairman Gino, imposible. Ngunit, ang imposibleng iyon ay unti-unting naging katiyakan. Ang 2 puyo ay hindi nagsinungaling, hindi maitatago ang dugo. Hating gabi sa loob ng malawak na mansyon, nanginginig si Chairman Gino ng mag-isa. Sa ikalawang palapag ng lumang apartment sa itaas ng burol, binuksan ng kambal ang pintuan ng kalawangin at sumigaw, mukhang hindi pa po umuuwi si nanay. Madilim sa loob ng maliit na kuwarto. Nang buksan ng kuya ang ilaw, lumitaw ang isang espasyo na halos 6 na metro kuwadrado. Isa itong istruktura kung saan magkasama ang kusina at isang kwarto at sa sulok ay nakatago ang mga kumot, isang lumang aparador at isang maliit na mesang TV, lamang ang lahat. Hinawakan ng kuya ang kamay ng kanyang kapatid, pagkatapos ay nagbuhos ng tubig sa baso at ibinigay sa kanya. Habang umiinom ng tubig ang kapatid, tinanong niya, Kuya, hindi ko po maintindihan kung bakit po kami kinakausap kanina ng lalaking iyon. Sa tingin ko, dumaan lang siya, sagot ng kuya, ngunit hindi mapakali ang isang bahagi ng kanyang puso. Ibang-iba ang tingin ng lalaking iyon kanina, mukha siyang malungkot at nagulat. Tinitigan niya nang matagal ang kanyang ulo na parang may nakita siya. Humiga ang 2 bata pagkatapos maglatag ng kumot. Niyakap ng kuya ang kanyang kapatid at nagsabi, matulog na tayo hanggang sa umuwi si nanay. Ngunit hindi madaling dumating ang tulog. Gutom sila, ngunit kailangan nilang tiisin. Kakain sila kapag bumalik si nanay. Lampas 11:00 na ng gabi nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pintuan ng bakal. Pumasok ang ina ng kambal na pagod ang mga yapak. Hawak sa kanyang kamay ang onigiri na inuwi niya mula sa karinderya. Natutulog na ang mga bata. Maingat na lumapit ang ina at inayos ang kumot. Pagkatapos ay hinaplos ang kanilang mga ulo. Sa paghaplos niya, huminto ang kanyang kamay nang makita ang tuktok ng ulo ng kuya, 2 puyo. Mula nang una niya itong makita noong ipanganak ang bata, ang 2 puyo na iyon ay nagpahirap sa kanya. Eksaktong katulad ito ng sa kanyang dating asawa. Ang katangiang iyon, na ipinagmamalaki ng kanyang biyenan na tanda ng kanilang pamilya, ay nakaukit sa kanyang anak. Lumapit ang ina sa bintana. Tanaw niya ang madilim na eskinita. Sa isang lugar sa ilalim, malamang na namumuhay ang kanyang dating asawa ng marangyang buhay. Bilang chairman ng isang malaking grupo ng korporasyon, nabubuhay siya sa paghanga ng maraming tao. Dahan-dahan niyang isinara ang bintana. Naalala niya ang 6 na taon na ang nakakaraan. Nasa 3 taon sila ng kanilang kasal. Dahil hindi sila nagkakaanak, dinala siya ng kanyang biyenan sa ospital. Walang problema sa resulta ng pagsusuri. Pagkatapos, pinasuri din ng biyenan ang kanyang asawa. Lumabas ang diagnosis ng azoospermia, pumuti ang mukha ng biyenan. Ngunit,
Ang galit na iyon ay ibinuhos sa manugang. Pinagalitan siya na, nangyari ito dahil hindi mo inalagaan ng maayos ang iyong asawa at sinisi na mapuputol ang kanilang angkan. Walang sinabi ang asawa, nakaupo lamang siya ng tulala. Mula ng araw na iyon, hindi na siya umuwi sa bahay. Umuuwi siyang lasing o kaya ay hindi nagpapakita ng ilang araw. Pagkalipas ng isang buwan, dumating ang papeles ng diborsyo. Direktang dinala ito ng biyenan at inilagay sa mesa. Sinabi niya na hindi nila kailangan ang isang manugang na hindi makapag-anak at bibigyan siya ng sapat na sustento kaya tahimik na lang siyang umalis. Pinirmahan niya ang mga dokumento. Wala siyang lakas para tiisin. Hindi nagpakita ang asawa hanggang sa huli. Nang araw na umalis siya sa bahay, isang tseke lang ng sustento ang hawak niya. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, tumawag ang ospital. Isang balita na nagtagumpay ang huling pagtatangka ng in vitro fertilization na ginawa bago ang diborsyo. Sinabihan siyang buntis siya ng kambal. Nakaupo siya habang hawak ang telepono. Naisip niyang ipalaglag ang mga bata. Paano niya palalakihin ang mga ito ng mag-isa? Wala siyang pera at wala siyang mapagkakatiwalaan. Ngunit sa bawat oras na nararamdaman niya ang buhay na kumikilos sa loob ng kanyang tiyan, nanginginig ang kanyang puso. Sa huli, nagpasya siyang ipanganak ang mga ito. Hindi niya ipinaalam sa kanyang dating asawa. Hinayaan niya ang mga bata na kumuha ng apelido ng ina. Nagpasya siyang ganap na kanya ang mga batang ito. Ang perang natanggap niya bilang sustento ay naubos lahat para sa panganganak at pangangalaga pagkatapos. Sa natitirang pera, umarkila siya ng maliit na kwartong ito at nakahanap ng trabaho sa karinderya. 6 na taon na ang lumipas. Bawat araw ay isang laban. Ginising niya ang mga bata sa umaga, pinakain, dinala sa daycare bago pumasok sa trabaho sa karinderya. Sa umaga ay nagsiserve siya sa harap at sa gabi ay naghuhugas ng pinggan. Lampas 11:00 na ng gabi bago siya matapos. Sakto lang ang kanyang sweldo. Pagkatapos bayaran ng renta at bills, halos wala nang natitira para sa pagkain at bayad sa daycare ng mga bata. Bumili siya ng mga lumang damit at hindi niya mabibilhan ng laruan ang mga ito. Ngunit, naintindihan siya ng mga bata. Ang kuya ay inalagaan ng mabuti ang kanyang kapatid at ang kapatid ay sumunod ng mabuti sa kuya. Pareho silang masunurin at nag-iingat na hindi mapahirapan ang kanilang ina. Ang kanilang hitsura ay nakakatuwa at nakakaawa. Tinitigan ng ina ang natutulog na mukha ng mga bata. Uminit ang kanyang mga mata. Patawad anak, dapat mas mabuti ang naibibigay ko sa inyo, mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon, nag-iingay ang kuya sa kanyang pagtulog. Nakita po kami ng lalaki. Nagulat ang bisig ng ina. Hindi niya narinig ng malinaw kung ano ang sinabi, ngunit nag-aalala siya. Kamakailan, dahil sa redevelopment, mas naging madilim ang eskinita at may mga kahina-hinalang tao rin minsan. Posible, kayang nalagay sa peligro ang mga bata, bahagyang ginising ng ina ang kuya. Idinilat ng kuya ang kanyang mga mata. Nanay? O, umuwi na si nanay. Pero may nakita po akong tao sa labas kanina. Sagot ng kuya sa inaantok na boses. Yung lalaki po, sa harap ng panaderya, nagulat po siya nang makita ang ulo namin. Ano? Nanginginig ang boses ng ina. Natulog muli ang kuya, tumayo ang ina, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isip, ang salitang nakita ang ulo. Nakita ba niya ang 2 puyo? Posible kayang napansin iyon ng lalaking iyon? Hindi. Imposible. Sa loob ng 6 na taon, hindi man lang siya nakipag-ugnayan. Nang maghiwalay sila, sinabi niyang hindi niya kailangan ng mga anak. Dapat ay hindi niya alam na ipinanganak ang mga bata. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala. Muling tiningnan ng ina ang labas ng bintana. Tahimik ang eskinita, ngunit sa isang lugar sa dilim, parang may nagmamasid, kinilabutan siya. Ano ang mangyayari kung malaman ng kanyang dating asawa ang tungkol sa mga bata? Susubukan ba niyang agawin ang mga bata? O kaya ay pahihirapan? Magpapakita ba ang biyenan at muli siyang tatapak-tapakan? Mahigpit na kinuyom ng ina ang kanyang mga kamao. Hindi. Talagang hindi. Mahina niyang bulong. Siya ang nag-iisang nag-anak at nagpalaki sa mga batang ito.
Hindi niya hahayaang may umagaw sa kanila. Hating gabi sa loob ng maliit na kwarto, nanginginig ang ina. Alas 5 ng umaga bago sumikat ang araw, lumiwanag ang ilaw sa opisina ng chairman sa pinakataas na palapag ng main building ng grupo. Hindi nakatulog si Chairman Gino buong magdamag. Habang sumisikat ang araw sa labas ng bintana, namumutla ang kanyang mukha. Pinindot niya ang intercom. G. Antonio, hepe ng opisina ng kalihim, umakyat kaagad. Mahina ang kanyang boses, ngunit matatag. Pagkalipas ng 10 minuto binuksan ni G. Antonio, ang hepe ng opisina ng kalihim na nasa huling bahagi ng 50s, ang pinto at pumasok. Siya ang taong naglingkod kay Chairman Gino ng mahigit 20 taon. Sa ekspresyon pa lamang ng chairman, nababasa na niya ang sitwasyon. Chairman, may problema po ba? Nag-aalangan si Chairman Gino ng sandali at dahan-dahan siyang nagsalita. May kailangan akong ipahanap. Pakisabi po, ang dating asawa ko. May babae akong diniborsyo 6 na taon na ang nakakaraan, di ba? Nanginig ang tingin ni G. Antonio, ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Chairman Gino ang tungkol sa diborsyo. Alamin mo kung nasaan siya ngayon at paano siya nabubuhay at kung mayroon siyang anak. Anak po? Oo. Tahimik mo itong alamin. Huwag mong ipaalam kanino man. Yumuko si G. Antonio. Masusunod po. Lumipas ang 3 araw. Muling umakyat si G. Antonio sa opisina. Hawak niya ang isang tablet. Matigas ang kanyang mukha. Chairman. Nag-angat ng mukha si Chairman Gino. Iniabot ni G. Antonio ang tablet. Sa screen ay mayroong maraming larawan at dokumento. Ang inyong dating asawa ay kasalukuyang nakatira sa isang lumang apartment sa lugar ng redevelopment. Nagtatrabaho siya bilang tagapagsilbi at naghuhugas ng pinggan sa isang karinderya malapit doon. Pinalaki ni Chairman Gino ang larawan. Ito ay larawan ng isang babae na nakatayo sa harap ng isang lumang gusali. Mas payat siya kaysa 6 na taon na ang nakakaraan. Mukha siyang pagod at malinaw na nakaukit ang pagkapagod sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagpatuloy si G. Antonio. Mayroon siyang 2 kambal na anak na lalaki, 6 na taong gulang. Nanginig ang kamay ni Chairman Gino. Kambal? Opo, kinumpirma ko ang birth certificate. Ang apelyido ng ama ay Blanco at sumusunod sa apelyido ng ina. Lumabas ang susunod na larawan. Ito ay larawan ng likod ng 2 bata na naglalakad sa eskinita at mayroon ding larawan ng kanilang mukha na kinuha sa harap ng daycare. Napahinga ng malalim si Chairman Gino. Iyon ang mukha. Iyon ang mga batang nakita niya sa harap ng panaderya. Sa pinalaking larawan, malinaw na nakita ang 2 puyo sa tuktok ng ulo ng kuya. Kailan ang petsa? Marso 6 na taon na ang nakakaraan, 3 buwan pagkatapos ng diborsyo. Nagkalkula si Chairman Gino sa kanyang isip. Eksakto itong tumugma sa panahon ng huling pagtatangka ng in vitro fertilization na ginawa niya sa ospital bago ang diborsyo. Noong panahong iyon, sinabi nilang mababa ang posibilidad ng tagumpay, kaya hindi siya umasa. Ngunit nagtagumpay pala ito. Ang kanyang asawa ay nag-isang nanganak ng mga anak. Hindi niya ipinaalam sa kanya. Sa loob ng 6 na taon, nag-iisa niyang pinalaki ang 2 bata. Inilagay ni Chairman Gino ang tablet. Tinakpan niya ang kanyang mga kamay. Chairman, ayos lang po ba kayo? Maingat na tanong ni G. Antonio. Umiling si Chairman Gino. Naaalala mo ba ang ospital kung saan ako na-diagnose ng azoospermia 6 na taon na ang nakakaraan? Naaalala ko po. Pakirecheck ang record ng ospital na iyon. Sino ang residenteng doktor noon? At kumpirmahin kung tumpak ang record ng konsultasyon noong panahong iyon. Tuminis ang tingin ni G. Antonio. Pinaghihinalaan niyo po ba ang posibilidad ng pandaraya? Hindi ko alam. Ngunit kailangan itong kumpirmahin. Tumango si G. Antonio, ngunit dumilim ang kanyang ekspresyon. Chairman, may isa pa po akong sasabihin. Ano? Sa proseso ng pag-iimbestiga na ito, may sumusunod sa akin. Sa tingin ko, mula ito sa loob ng kumpanya. Nagalit ang mukha ni Chairman Gino. Sino ang may gawa? Hindi pa po tiyak. Ngunit kumakalat na ang balita sa loob ng kumpanya na hinahanap ng chairman ang kanyang dating asawa. Kinahapunan, ginanap ang emergency meeting sa executive boardroom ng headquarters. Pinamunuan ito ni Ramon de la Cruz, executive director ng grupo. Si Ramon de la Cruz,
natiyuhin ni Chairman Gino at kapatid ng founder ng grupo na nasa gitnang bahagi ng 60s, ay matagal nang kasali sa pamamahala ng kumpanya. Matapos ang pulong, bumalik si Director Ramon sa kanyang opisina. Pinatalsik niya ang kanyang kalihim at nag-iisang naupo upang mag-isip. Kumalat ang tsismis na mayroong itinagong anak si Chairman Gino. Sa simula ay hindi siya naniwala. Ang pamangkin niya ay azoospermia. Nang malaman ang katotohanan iyon 6 na taon na ang nakakaraan, gumaan ang loob ni Director Ramon. Dahil kung walang anak ang pamangkin niya, sa huli ay sa kanyang anak mapupunta ang tagapagmana. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Kung mayroong sariling anak ang pamangkin niya, magbabago ang lahat. Magbabago ang istruktura ng mga shares at mababaliktad ang pagkakasunod-sunod ng mana. Lahat ng plano na binuo niya at ng kanyang anak ay guguho. Tumingin si Director Ramon sa labas ng bintana. Ang mga gusali sa sentro ng Maynila ay nagniningning sa sikat ng araw. Hindi pwedeng ang pamangkin lamang ang magmamay-ari ng lahat ng iyon. Pinindot niya ang intercom. Pakitawag si Executive Officer Marco Santos. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok ang isang lalaki na nasa unang bahagi ng 40s. Ito si Executive Officer Marco Santos, na tinawag na kanan kamay ni Director Ramon. Direktor, may iuutos po kayo? Mahinang boses na sabi ni Director Ramon. Maingat mong subaybayan ang galaw ng pamangkin ko. Kung saan siya pupunta, sino ang kanyang makakausap, iulat mo lahat. Masusunod po. At mayroon ding babae na dating asawa, di ba? Imbestigahan mo rin siya. Tahimik lang. Kumislap ang tingin ni Marco. Posible po bang mayroong relasyon ang babaeng iyon at ang chairman? Hindi pa sigurado. Ngunit kung ganoon, kailangan nating kumilos ng maaga. Yumuko si Marco at lumabas. Muling naiwan si Director Ramon ng mag-isa. Lumubog ang araw sa labas ng bintana. Kumalat ang anino sa kanyang mukha. Pamangkin, pasensya na. Ngunit ito ay negosyo. Hindi ito pwedeng ipaalam kahit sa pamilya, mahina niyang bulong. Sa kabilang banda, sa kanyang opisina, muling tinitigan ni Chairman Gino ang larawan ng mga bata sa tablet. Napuno ang screen ng ngiti ng kambal. Hindi niya alam na nagsimula na ang isang hindi nakikitang laban sa loob ng kumpanya. At ang target ng laban na iyon ay ang mga batang iyon. Lumalim ang gabi. Tinitigan ni Chairman Gino ang dilim sa labas ng bintana habang kinukuyom ang kanyang kamao. Mayroong nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Kailangan niya silang protektahan, hindi pa huli ang lahat. Ngunit, sa isang lugar sa dilim, si Director Ramon din ay nagising sa parehong gabi. Nagsisimula pa lamang ang kanilang laban. Nagsimulang kumilos si Director Ramon. Kung mayroong sariling anak ang pamangkin niya, mababaliw ang lahat ng kalkulasyon. Magbabago ang istruktura ng mga shares at mababaliktad ang balangkas ng mana. Kailangan niyang kumilos bago pa huli ang lahat. Tinawag niyang muli si Executive Officer Marco Santos. Nakuha mo na ba ang contact number ng may-ari ng property kung saan nakatira ang dating asawa? Nakuha ko po. Kausapin mo siya. Sabihin mo na huwag nang i-renew ang kontrata. Palayasin mo siya agad. Tumango si Marco. Pagkatapos, nagpatuloy si Director Ramon. Sunod, puntahan mo rin ang may-ari ng karinderya kung saan nagtatrabaho ang babaeng iyon. Sabihin mo na kung patuloy siyang gamitin, hindi niya sasantuhin ang tindahan. Masusunod po. Lumipas ang 2 araw. Kinahapunan, naghuhugas ng pinggan ang ina ng kambal sa kusina ng karinderya. Sa sandaling iyon, lumapit ang may-ari na tila nahihiya. May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Lumingon ang ina ng kambal habang pinupunasan ng kanyang mga kamay. Nakasimangot ang mukha ng may-ari. Pasensya na, pero pwede bang umalis ka na sa katapusan ng buwan? Ha? Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi na kita kayang bigyan ng trabaho? May lumabas na problema. Namutla ang mukha ng ina ng kambal. May nagawa po ba akong mali, sir? Sa tingin ko po, nagsikap naman po ako. Hindi ganoon. Ibang problema ito. Anyway, pasensya na. Hindi na nagsalita pa ang may-ari. Yumuko lang siya at lumabas ng kusina. Tumayo ang ina ng kambal sa kinatatayuan niya at tulalang tinitigan ang pader. Sa daan pa uwi. Habang umaakyat siya sa hagdan, nakita niyang nakatayo ang may-ari ng bahay sa harap ng pintuan. Isa siyang lalaki na nasa huling bahagi ng 50s. Nakakrus ang kanyang mga braso
at matigas ang kanyang ekspresyon. "Ah, nakauwi ka na?" "Opo, may kailangan po ba kayo?" "Gusto kong palayain mo ang kwarto sa loob ng linggong ito." Nagulat ang ina ng kambal. "Ha? Ano po? Tapos na ang kontrata mo, di ba? Hindi na kita ire-renew." "Pero may kaunting oras pa po. At sinabi niyo po na ire-renew niyo?" "Nagbago ang isip ko. Umalis ka sa loob ng linggong ito." Iniwan lamang ng may-ari ang mga salitang iyon at bumaba sa hagdan. Umupo ang ina ng kambal sa harap ng pintuan. Nanginig ang kanyang mga kamay. Sa isang gabi lang, nawalan siya ng trabaho at bahay ng sabay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Biglang gumuho ang lahat. Pumasok siya sa kwarto. Naglalaro ang kambal. Tuwang-tuwa silang ngumiti nang makita ang kanilang ina. "Nanay, maaga po kayong umuwi ngayon." Pilit na ngumiti ang ina ng kambal. "Oo, nanay, maaga akong natapos sa trabaho." Ngunit sa loob ng kanyang puso, gumuho siya. Ano ang dapat niyang gawin? Kailangan niyang makahanap ng lugar sa loob ng isang linggo. Saan niya dadalhin ang kambal? Nag-isip siya habang naghahanda ng hapunan. Kaunti na lang ang natitirang pera. Kailangan niya ng paunang bayad para sa bagong bahay. Kailangan din niyang maghanap ng bagong trabaho. Sumagot siya. Nang gabing iyon, tahimik na tumawag si Director Ramon sa ina ni Chairman Gino, ang dating biyenan ng pamangkin niya. "Ate, ako po ito. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol po sa mga anak ng pamangkin ko." "Mga anak? Ano ang sinasabi mo? Nasaan ang anak ni Gino?" "Mayroon po. Ang diniborsyo niyang asawa, 6 na taon na ang nakakaraan, ay nanganak at nagpalaki ng kambal." Sa kabilang dulo ng telepono, naging magaspang ang paghinga. "Ano? Totoo ba iyan? Ipadala ko po sa inyo ang address. Kayo na po mismo ang kumumpirma." Pinutol ni Director Ramon ang telepono. Bahagyang umangat ang kanyang bibig. Kinahapunan, makalipas ang 2 araw. Sa ilalim ng eskinita, narinig ang tunog ng sasakyan. Sumilip ang ina ng kambal sa bintana. Isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa pasukan ng eskinita. 2 gwardiya ang bumaba mula sa sasakyan. At mula sa likod ng upuan, lumabas ang isang babae. Napahinga ng malalim ang ina ng kambal. Ang biyenan niya, si Ginang Elena de la Cruz, na nasa gitnang bahagi ng 60s, ay nakasuot ng mamahaling coat. Matigas ang kanyang makeup at malamig ang kanyang tingin. Umakyat siya sa hagdan kasama ang mga gwardya. Nagmamadaling sinubukan ng ina ng kambal na isara ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Kumatok ng malakas ang biyenan sa pinto. Sa pilitang binuksan ng mga gwardya ang pinto. "Bibiyanan ko po?" Nanginginig ang boses ng ina ng kambal. Dahan-dahang inilibot ng biyenan ang kanyang tingin sa loob ng kwarto. Sa maliit na espasyo, lumang muebles, at mga kumot na nakatumpok sa sulok, napangiwi ang kanyang bibig. "Dito ka pala nakatira?" Kahabag-habag, malamig niyang sinabi. At nakita niya ang kambal. Nagtatago ang mga bata sa likod ng kanilang ina at nanginginig. Nagbago ang tingin ng biyenan. Detalyado niyang tinitigan ang mukha ng mga bata at tiningnan niya ang tuktok ng ulo ng kuya. Malinaw na may 2 puyo. "So, sila pala ang mga apo ko." Mahina niyang boses. Mahigpit na niyakap ng ina ng kambal ang kanyang mga anak. "Bakit po kayo nandito? Umalis na po kayo." Nagpakalma ang biyenan at kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Inihagis niya ito sa mesa. "Pera, kunin mo ito at iwanan mo lang ang mga bata at umalis ka." Nanlaki ang mga mata ng ina ng kambal. "Ano po ang sinasabi niyo? Hindi mo ba narinig? Kami ang magpapalaki sa mga bata. Hindi ka na namin kailangan. Kunin mo ang pera at umalis ka." "Ayoko po." "Hinding-hindi," sumigaw ang ina ng kambal. Napangiwi ang mukha ng biyenan. "Ang lakas ng loob mong sumigaw. Sino ka ba? Diniborsyo ka na, di ba?" "Ako po ang nag-isang nag-anak at nagpalaki sa mga batang ito. Mga anak ko po sila." Dinampot ng ina ng kambal ang tumpok ng pera at ibinato niya ito sa biyenan. Kumalat ang mga papel na pera sa hangin. "Huwag niyo pong isipin na lahat ay mabibili ng pera. Hinding-hindi ko po sila ibibigay." Namula ang mukha ng biyenan. Mabilis na umangat ang kanyang kamay. "Sampal!" Natumba ang ina ng kambal. Sumigaw ang mga bata. "Nanay, hindi huminto ang biyenan.
Sinenyasan niya ang mga gwardiya. Kunin niyo ang mga batang iyan. Lumapit ang mga gwardiya sa mga bata. Nagsimulang umiyak ang kambal. Humakbang pasulong ang ina ng kambal at hinarangan sila. "Wag po! Pakiusap! Alisin niyo siya!" Tinulak ng biyenan ang ina ng kambal. Natumba ang ina ng kambal sa sahig. Hinawakan ng gwardiya ang braso ng kuya. Nagpumiglas ang kuya. "Ayoko! Nanay! Nanay!" Umiyak din ang kapatid habang kumakapit sa kuya. Nagkagulo sa loob ng kwarto. Umalingaw-ngaw ang iyak ng mga bata hanggang sa eskinita. Sinubukan ng ina ng kambal na bumangon mula sa sahig. Ngunit walang lakas ang kanyang katawan. Tumulo ang kanyang luha. "Pakiusap, pakiusap." Sa sandaling iyon, mula sa labas ng pinto, narinig ang isang mahina ngunit matatag na boses. "Ano ang ginagawa niyo?" Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo si Chairman Gino. Nakatanggal ang kanyang suit jacket at nakatiklop ang manggas ng kanyang kamiseta. May galit sa kanyang mukha. Lumingon ang biyenan. "Gino, bakit ka nandito?" Hindi sumagot si Chairman Gino. Lumakad siya ng malalaking hakbang sa loob ng kuwarto. Winagayway niya ang kanyang kamay sa mga gwardya. "Bitawan niyo ang mga bata." Nag-aalangan ang mga gwardya. Naging malamig ang tingin ni Chairman Gino. "Sinasabi kong bitawan niyo sila ngayon." Binitawan ng mga gwardya ang braso ng kuya. Tumakbo ang mga bata patungo sa kanilang ina. Mahigpit na niyakap ng ina ng kambal ang dalawang bata. Hinarap ni Chairman Gino ang kanyang biyenan. "Umuwi na po kayo, nanay." "Ano? Kanino ka ba kumakampi ngayon? Wala pong kakampihan o ano paman. Huwag niyo pong saktan ang mga bata." Nanginig ang labi ng biyenan. "Ano ang patunay na mga anak mo ang mga batang iyan?" Nanahimik si Chairman Gino ng sandali at tahimik niyang sinabi, "Sapat na ang patunay. At kahit wala man, poprotektahan ko ang mga ito." Napuno ng katahimikan ang kuwarto. Ang matatag na boses lamang ni Chairman Gino ang umalingaw-ngaw. Sa tingin ng kanyang anak, umurong ang biyenan. Hindi na rin kumilos ang mga gwardya. Lumapit si Chairman Gino sa ina ng kambal na nakahandusay sa sahig at iniabot ang kanyang kamay. "Tumayo na po kayo." Tinitigan ng ina ng kambal ang kamay na iyon. Kamay iyon ng kanyang dating asawa pagkatapos ng 6 na taon. Nag-aalangan siya bago dahan-dahang hinawakan ang kamay. Pinatayo siya ni Chairman Gino. "Ayos na po, poprotektahan ko po kayo." Sa likuran, sumigaw ang biyenan. "Gino, bumalik ka sa katinuan." Anong ginagawa ng babaeng iyan? "Nanay, umuwi na po kayo. Huwag na po kayong bumalik dito." Malamig at matatag ang boses ni Chairman Gino. Nanginig ang labi niya, ngunit sa huli ay tumalikod siya. Bumaba siya sa hagdan kasama ang mga gwardiya. Narinig ang tunog ng itim na sasakyan na lumalabas sa eskinita. Tinitigan ni Chairman Gino ang kambal. Huminto sila sa pag-iyak at takot na tumingala sa kanya. "Natakot kayo, di ba? Ayos na. Wala nang makakasakit sa inyo." Maingat na tanong ng kuya. "Poprotektahan po ba kami ng lalaking iyon?" Lumuhod si Chairman Gino upang magpantay ang tingin sa mga bata. "Oo, nangangako ako." Makalipas ang 1 oras, lumabas ang sasakyan ni Chairman Gino sa sentro ng Maynila at nagtungo sa labas ng syudad. Sa likod ng upuan, nakasakay ang ina ng kambal at ang mga bata. Mukhang pagod ang mga bata. Natutulog sila sa kandungan ng kanilang ina. Pumasok ang sasakyan sa isang tahimik na residential area sa paanan ng bundok. Lumitaw ang isang puting 2 palapag na bahay. Sa loob ng bakod, mayroong isang maliit na hardin at mayroong security system sa gate. "Nasaan po ito?" tanong ng ina ng kambal. "Isang ligtas na lugar. Dito po muna kayo mananatili." Bumaba si Chairman Gino mula sa sasakyan at binuksan ang pinto. Binuhat niya ang natutulog na mga bata at inilipat sa loob ng bahay. Pinahiga niya ang mga bata sa kama sa kwarto at kinumutan. Tumayo ang ina ng kambal sa sala at inilibot ang kanyang tingin sa loob ng bahay. Malinis na sofa at mesa. Sa kusina, bago ang refrigerator at mga appliances. Sa labas ng bintana, gumagalaw ang mga puno sa hardin sa ilaw ng buwan. "Bakit po ninyo ito ginagawa para sa amin?" tanong niya. Nakatayo si Chairman Gino sa bintana at sumagot, "Para sa mga bata. At para na rin sa inyo." Walang masabi ang ina ng kambal.
kumalat ang komplikadong emosyon sa kanyang dibdib. Naalala niya ang araw na pinirmahan niya ang papeles ng diborsyo 6 na taon na ang nakakaraan. Bumalik ang gabi na nag-iisa siyang nanganak ng mga anak at umiyak kinabukasan ng umaga. Nagising ang kambal sa isang di pamilyar na bahay. Naunang bumangon ang kuya at sumilip sa labas ng bintana. Maaraw at nag-iingay ang mga ibon. "Bumangon ka! Ang ganda dito!" Bumangon din ang kapatid at tumakbo sa bintana. Namangha ang dalawang bata habang tinitigan ang tanawin. May tunog sa kusina. Nakasuot ng apron si Chairman Gino at nakikipaglaban sa kawali. Sinusubukan niyang gumawa ng piniritong itlog, ngunit nasusunog lang. Bakit nangyayari ito? Bulong niya sa sarili. Tumayo ang kambal sa pasukan ng kusina at dahan-dahang tumawa. "Nasusunog po ang itlog, tito." Lumingon si Chairman Gino. Nahihiya ang kanyang ekspresyon. "Oo nga, hindi magaling magluto si tito." Lumitaw sa likuran ang ina ng kambal. Bumuntong hininga siya at inalis ang apron. "Tabi po, ako na ang gagawa." Inayos niya ang kusina at muling inihanda ang almusal. Sa tabi, inilabas ni Chairman Gino ang mga pinggan at nagbuhos ng tubig ng hindi sanay. Umupo ang kambal sa mesa at tinitigan silang dalawa. Naging handa ang almusal. 4 sila sa isang mesa. Nangingibabaw ang katahimikan. Ngunit, agad na nagsalita ang kuya habang sumusubo ng kanin. "Ang sarap." Sa isang salitang iyon, bahagyang gumaan ang kapaligiran. Ibinigay ni Chairman Gino ang ulam sa mga bata. Tahimik na kumain ng kanin ng ina ng kambal habang sinusubukang tanggapin ang di pamilyar na tanawin. Lumipas ang tanghali. Sa sala, naglabas ang kambal ng mga blocks at naglaro. Umupo si Chairman Gino sa tabi at kasama nilang nagtayo ng kastilyo. Sa bawat pagguho ng blocks, tumatawa ang mga bata at tumatawa rin si Chairman Gino kasama nila. Umupo ang ina ng kambal sa sofa at pinanood ang mga ito. Isang tanawin na hindi niya nakita sa loob ng 6 na taon. Naisip niyang ito pala ang ibig sabihin ng magkaroon ng tatay ang mga bata. Dumilim na. Muling umupo ang 4 sa mesa. Ngayon, mas marami na ang usapan kaysa umaga. Nagkuwento ang kambal tungkol sa daycare at tumango si Chairman Gino habang nakikinig. Lumalim ang gabi. Natulog ang kambal sa kwarto. Lumabas si Chairman Gino at ang ina ng kambal sa terrace. Naglagay sila ng 2 silya at umupo. Puno ng bituin ang kalangitan. Nangingibabaw ang mahabang katahimikan. Naunang nagsalita ang ina ng kambal. "Naaalala niyo pa po ba ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan?" Yumuko si Chairman Gino. "Naaalala ko. Bawat araw naaalala ko. Nang lumabas ang desisyon ng azoospermia, sinabi ng inyong nanay na umalis ako. Wala kayong sinabi." Nanginginig ang kanyang boses. Hindi makasagot si Chairman Gino. "Nang araw na lumabas ako pagkatapos pirmahan ang papeles ng diborsiyo, mag-isa ako. Nang marinig ko ang balita ng pagbubuntis, pagkalipas ng 1 buwan, mag-isa pa rin ako." Tumulo ang luha mula sa mata ng ina ng kambal. "Nang ipanganak ko ang mga bata at palakihin sila, mag-isa lang ako sa lahat ng oras. Nasaan po kayo?" Kinuyom ni Chairman Gino ang kanyang kamao. Parang napunit ang kanyang dibdib. "Pasensya na po, wala po akong maidadahilan." Dahan-dahan siyang nagpatuloy. "Inimbestigahan ko muli ang record ng ospital. Tungkol po sa diagnosis ng azoospermia 6 na taon na ang nakakaraan." Nag-angat ng mukha ang ina ng kambal. "Nakipagsabuatan po ang residenteng doktor sa aking nanay at pinanday ang diagnosis. Mula sa simula, kasinungalingan iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Gusto po ng nanay ko na maghiwalay tayo. Hindi ko alam ang dahilan, ngunit hindi po niya kayo gusto. Kaya binayaran niya ang doktor upang gumawa ng pekeng diagnosis." Napaos ang boses ni Chairman Gino. "Naniwala ako roon. Hindi man lang ako nagduda. Ano man ang sabihin niyo, hindi ako nakinig. Duwag ako." Tinakpan ng ina ng kambal ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Nanginig ang kanyang buong katawan. Galit, lungkot, at kawalan ang sumalakay ng sabay-sabay. Tumayo si Chairman Gino mula sa silya at lumuhod siya sa harap niya. "Hindi po ako humihingi ng tawad, ito lang po ang gusto kong ipangako." Yumuko siya. "Hindi ko na po kailanman iiwanan ang pamilyang ito.
Poprotektahan ko ang mga bata. Poprotektahan ko kayo. Pinunasan ng ina ng kambal ang kanyang luha. Biglang umapaw ang mga emosyon na naipon sa loob ng 6 na taon. Muntik nang lumabas ang iyak sa kanyang lalamunan, ngunit nagpigil siya. Tumayo po kayo, sabi niya. Nagangat ng mukha si Chairman Gino. Hindi na maibabalik ang nakaraan, ngunit kailangan nating protektahan ang mga bata. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag. Gawin niyo po ang sinasabi niyo. Protektahan niyo po ang pamilyang ito. Iyan ang dapat niyong gawin. Dahan-dahang tumayo si Chairman Gino. Muling tinitigan nilang dalawa ang mga bituin. Malalim ang gabi, ngunit papalapit na ang bukang liwayway. Mula sa bintana ng kwarto, narinig ang mahinahong hininga ng kambal. Ang tunog na iyon ang pinakamalaking aliw para sa kanilang dalawa. Nagpasya si Chairman Gino sa kanyang puso. Gagawin niya ang lahat para sa pamilyang ito. Hindi niya kailangan ang kumpanya, posisyon o yaman. Ang pagprotekta lamang sa kanila ang dapat niyang gawin. Inayos din ng ina ng kambal ang kanyang puso. Masakit ang nakaraan, ngunit mababago ang hinaharap at kailangan niyang magpatuloy para sa mga bata. Ang 2 anino sa teras ay nanatili doon hanggang bukang liwayway. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana. Hindi naghintay si Direktor Ramon. Habang nagtatago ang pamangkin niya kasama ang pamilya niya sa labas ng syudad, kumilos siya. Kailangan niyang tapusin ang lahat bago pahuli ang lahat. Inilabas ang abiso ng pagpupulong ng mga stockholder. Nagsimulang magtipon ang mga stockholder sa malaking conference room ng main building. Pumasok din ang mga kamera ng media. Mabigat ang kapaligiran ng conference room at naramdaman ang tensyon. Umakyat si Direktor Ramon sa entablado. Hawak niya ang isang tumpok ng dokumento. Ang dahilan kung bakit nagtipon tayong mga stockholder ngayong emergency ay dahil mayroong malaking problema sa kakayahan sa pamamahala at moralidad ng chairman. Malamig at matatag ang kanyang boses. Nagkagulo sa conference room. Si Chairman Gino de la Cruz ay kamakailan lamang ay pinabayaan ang mga gawain ng kumpanya dahil sa mga personal na problema. Hindi lamang iyan, mayroon ding hinala ng ilegal na paglilipat ng pondo. Lumitaw ang mga dokumento sa screen. Nakahanay ang mga kamakailang galaw ni Chairman Gino at ang kasaysayan ng mga kahina-hinalang paglilipat ng pondo. Siyempre, halos lahat ay pinalabis o gawa-gawa. May karapatan ba ang ganitong uri ng tao na pamunuan ang grupo? Ngayon, iminumungkahi ko ang pagtanggal sa chairman. Lumaki ang gulo sa pagitan ng mga stockholder. Ang ilan ay umugong, ang ilan ay may pagdududa. Sa loob, ngumiti si Director Ramon. Ayon sa plano, hindi pa nagpapakita ang pamangkin niya. Marahil ay hindi siya makakilos sa bahay sa labas ng syudad. Sa sandaling iyon, bumukas ang likurang pinto ng conference room. Lahat ng tingin ay napunta roon. Pumasok si Chairman Gino. Sa isang kamay niya, hawak niya ang kamay ng ina ng kambal. Sa kabilang kamay niya, hawak niya ang kamay ng kuya. Hawak ng kuya ang kamay ng kapatid niya. 4 sila na naglalakad ng magkakasunod. Naging tahimik ang conference room. Kumislap ang flash ng camera. Lumakad si Chairman Gino patungo sa entablado. Nagtama ang kanilang mga mata ni Director Ramon. Nanigas ang mukha ni Director Ramon. Tito, pwede po bang tabihan niyo ako? Kalmado ang boses ni Chairman Gino. Nag-aalangan si Director Ramon bago siya tumabi. Hawak ni Chairman Gino ang mikropono. Mga stockholder at mga kinatawan ng media, ngayon, ibubunyag ko ang itinago ko. Ipinakita niya ang ina ng kambal at ang mga bata na nakatayo sa kanyang tabi. Sila ang aking pamilya. Ang aking dating asawa na diniborsyo ko 6 na taon na ang nakakaraan at ang aking mga kambal na anak na lalaki. Muling nagkagulo sa conference room. Namutla ang mukha ni Director Ramon. Hindi ko na sila itatago pa. Sila ang aking mga anak at ang pamilya na dapat kong protektahan. Umakyat si G. Antonio, ang hepe ng opisina ng kalihim, sa tabi ng entablado. Lumitaw ang mga dokumento sa malaking screen. Una, ang resulta ng DNA paternity test. Sa screen, ipinakita ang sertipiko ng resulta mula sa isang akreditadong testing center. 99% ang posibilidad ng relasyon sa pagitan ni Chairman Gino at ng kambal.
Ang sinabi kong ako ay na-diagnose ng azoospermia 6 na taon na ang nakakaraan ay kasinungalingan. Ito ay isang peking diagnosis na ginawa ng residenteng doktor noong panahong iyon. Lumitaw ang susunod na screen. Ito ay ang salaysay ng doktor at ang kasaysayan ng mga transaksyon ng perang natanggap niya noon. At lumitaw din kung sino ang nag-utos ng pandarayang ito. Pinatugtog ni G. Antonio ang audio file. Umalingaw-ngaw sa conference room ang boses ni Director Ramon. Doktor, gumawa ka ang diagnosis ng azoospermia. Kung mabuhay si Gino na walang anak, magkakaroon kami ng pagkakataon. Nagkagulo sa conference room. Sinubukan ni Director Ramon na tumayo ngunit naupo. Hindi lamang iyan. Kamakailan, pinahirapan niya ang aking dating asawa at mga anak. Isang iba pang recording ang pinatugtog. Ito ay naglalaman ng banta ni Director Ramon sa may-ari ng bahay at sa may-ari ng karinderya. Huwag mong i-renew ang kontrata. Palayasin mo agad ang babaeng iyan. Kung hindi, hindi kita sasantuhin. Nagkagulo ang mga stockholder. Nagmamadaling nagsusulat ang mga reporter ng media. Biglang tumayo si Director Ramon. Kasinungalingan. Pekeng ebidensiya. Malamig na tinitigan siya ni Chairman Gino. Tito, ito ay audio na inanalisa ng National Bureau of Investigation. Kinumpirma na walang bakas ng pandaraya. Nabulol si Director Ramon, namula ang kanyang mukha at pagkatapos ay namutla. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang biyenan, nakasuot siya ng marangyang damit ngunit matigas ang kanyang ekspresyon. Umakyat ang biyenan sa entablado at ngumiti nang makita ang kambal. Ay, bumalik na pala ang mga apo ko. Miss na miss ko na kayo. Nagtago ang kambal sa likod ng kanilang ina. Nang susubukang umabot ang biyenan, pinigilan siya ni Chairman Gino. Nanay, huwag na po. Gino, mga apo ko sila. Sinenyasan ni Chairman Gino si G. Antonio. Nagbago ang screen. Ito ay video na kinunan sa dating bahay ilang araw na ang nakakaraan. Eksena ito ng biyenan na naghahagis ng pera at nananampal. Iwanan mo na lang ang mga bata at umalis ka. Hindi ka na namin kailangan. Malinaw na narinig ang boses ng biyenan. Huminga ng malalim ang conference room. Namutla ang mukha ng biyenan. Umurong siya. Muling hinawakan ni Chairman Gino ang mikropono. Hindi ko papatawarin ng sinuman, kahit kamag-anak pa, na sumubok saktan ang aking pamilya. Matatag ang kanyang boses. Tito, hahabulin ko ang buong legal na pananagutan. Isasampa ko kayo ng kaso sa pagpapanday ng record ng medisina, pagbabanta at panggugulo sa negosyo. Bumukas ang pinto ng conference room. 2 investigador ng pulisya ang pumasok. Lumapit sila kay Director Ramon. Director Ramon de la Cruz, may kailangan po kaming itanong sa inyo. Mangyaring sumama po kayo sa amin ngayon. Tumayo si Director Ramon mula sa upuan. Nanginig ang kanyang mga paa. Inalalayan siya ng mga investigador sa magkabilang gilid. Gino, pamangkin mo ako. Bakit mo ito ginagawa? Tito, kayo po ang unang nagtaksil sa pamilya. Hindi na tiningnan pa ni Chairman Gino. Inilabas si Director Ramon ng mga investigador mula sa conference room. Kahabag-habag ang kanyang likod. Nagmamadali ring lumabas ng conference room ang biyenan. Sinundan siya ng mga kamera ng media, naging tahimik ang conference room. Tiningnan ni Chairman Gino ang mga stockholder. Ang mungkahing pagtanggal ay binawi. Mayroon po bang sumasalungat? Walang nagtaas ng kamay. Tinitigan ni Chairman Gino ang kambal at ang ina ng kambal. Bahagyang ngumiti ang kuya. Mahigpit na hinawakan ng kapatid ang kamay ng kuya. Tumulo ang luha mula sa mata ng ina ng kambal. Natapos ang pulong. Nakakuha ng scoop ang media. Gumuho si Director Ramon. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pa ring mas malaking pagsubok na naghihintay. Makalipas ang 1 buwan, pagkatapos ng shareholders meeting. Sa hardin ng bahay sa labas ng syudad, umihip ang mainit na simoy ng tagsibol. Sa damuhan, naglalaro ang kambal ng bola. Naglalaro si Chairman Gino bilang goalkeeper kasama ang mga bata. Napuno ang hangin ng tawanan. Sa terrace, naghahanda ang ina ng kambal ng bentahan. Gumagawa siya ng onigiri at naglalagay ng prutas. Matagal na niyang hindi naramdaman ang kapayapaan. Sa bawat pagdinig niya ng tawanan ng mga bata, umiinit ang kanyang puso. Nanay, tapos na po ba?
Tumakbong tanong ng kuya. Tumawa ang ina ng kambal at sumagot. Sandali lang. Pupunta na ako. Sa sandaling inilalagay niya ang huling sandwich sa basket. Biglang humigpit ang kanyang dibdib. Nagmamadaling hinawakan ng ina ng kambal ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Dumulas ang basket mula sa kanyang kamay. Natumba siya. Nanay! Sigaw ng kambal. Tumakbo si Chairman Gino. Binuhat niya siya, ngunit nakapikit na ang kanyang mga mata. Namumutla ang kanyang mukha. Isabel, kumapit ka, Isabel. Nagmamadaling tumawag si Chairman Gino ng ambulansiya. Umiyak ang kambal sa tabi ng kanilang ina. Dumating ang ambulansiya, inilipat ng mga paramedic ang babae sa stretcher. Sumakay din si Chairman Gino at ang kambal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa buong kalye sa emergency room ng ospital. Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Naghintay si Chairman Gino at ang kambal sa pasilyo. Niyakap ng kuya ang kanyang kapatid. Pilit nilang pinipigilan ang pag-iyak. Lumipas ang isang oras. Lumabas ang doktor, isang espesyalista sa cardiology na nasa gitnang bahagi ng 50s. Mabigat ang kanyang ekspresyon. Kayo po ba ang pamilya? Opo, ako po. Tumayo si Chairman Gino. Habang tinitingnan ang chart ng pasyente, sinabi ng doktor, heart failure po. Seryoso ang kondisyon. Heart failure? Dahil po sa matagal na malnutrition at labis na pagtatrabaho, napakahina na po ng paggana ng puso. Nawalan ng lakas ang mga paa ni Chairman Gino. Ito ay pagkapagod na naipon sa loob ng 6 na taon habang nag-iisang nagpapalaki ng mga anak. Wala po bang paraan ng paggamot? May limitasyon po ang paggamot sa gamot. Kailangan po ng heart transplant. Mabigat na umalingaw-ngaw ang salita ng doktor. Sumandal si Chairman Gino sa pader. Hinawakan ng kambal ang kanyang damit. Kailan po pwedeng mag-transplant? Kailangan po nating maghintay ng donor. Hindi po natin alam kung gaano katagal. Tumango si Chairman Gino. Bumalik ang doktor. Muling naging tahimik ang pasilyo. Nagtanong ang kambal, Tito, magiging maayos po ba si nanay? Lumuhod si Chairman Gino upang magpantay ang tingin sa mga bata. Oo, gagaling si nanay, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Nang gabing iyon, tumawag ang headquarters, si G. Antonio, ang hepe ng opisina ng kalihim. Chairman, may problema po. Ano? Muling lumabas ang hinala ng iligal na paglilipat ng pondo. Kumalat sa media ang mga peking dokumento na iniwan ni Director Ramon. Nanigas ang ekspresyon ni Chairman Gino. Dumating ang kahilingan ng investigasyon mula sa National Police. Kailangan niyong humarap bukas ng umaga. Tumingin si Chairman Gino sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng ospital ay nagniningning sa dilim. Chairman, ano po ang gagawin niyo? Kailangan nating bumuo ng pangkat ng mga abogado. Nanahimik si Chairman Gino ng sandali. Bukas ng umaga, pupunta ako. Masusunod po. Pagkatapos putulin ang telepono, tinitigan ni Chairman Gino ang labas ng bintana ng intensive care unit. Nakahiga ang ina ng kambal na may suot na oxygen mask. Namumutla ang kanyang mukha, kinabukasan ng umaga. Dumalaw ang mga executive ng headquarters sa ospital. 5 tao sila, kasama si G. Antonio, hepe ng opisina ng kalihim. Chairman, kailangan nating maghanda para sa investigasyon, sabi ng isang executive. Para protektahan ang kumpanya, kailangan nating maging malinaw ang ating posisyon. Kailangan din natin ng press release, dugtong pa ng isa. Nakaupo si Chairman Gino sa silya sa pasilyo habang nakikinig. Natutulog ang kambal sa tabi niya. Chairman, wala tayong oras. Kailangan nating umalis ngayon, maingat na sabi ni G. Antonio. Dahan-dahang nagangat ng mukha si Chairman Gino. Dito lang ako, nagulat ang mga executive. Chairman, kung tatanggi kayong magpaimbestiga, alam ko, ngunit hindi ako makakaalis sa lugar na ito ngayon. Tinitigan ni Chairman Gino ang intensive care unit. Paano ako makakaalis kung nakahiga ang aking asawa? Ngunit, mas uunahin ko ang pamilya kaysa sa kumpanya. Matatag ang boses ni Chairman Gino. Hindi na makapagsalita pa ang mga executive. Kinahapunan, nagtungo si Chairman Gino sa National Police. Kasama niya si G. Antonio, tahimik sa loob ng sasakyan. Pumasok siya sa interrogation room. 2 pulis ang nakaupo. Nakatumpok ang mga dokumento sa mesa. Chairman Gino de la Cruz. Maupo po kayo, sabi ng pulis.
Umupo si Chairman Gino. Tatanungin po namin kayo tungkol sa hinala ng iligal na paglilipat ng pondo. Nagsimula ang investigasyon. Lumipas ang 1 oras. Lumipas ang 2 oras. Tapat na sumagot si Chairman Gino. Ngunit ang kanyang puso ay nasa ospital. Ang asawa at mga anak lamang ang kanyang iniisip. Chairman, kailangan ng oras para malutas ang hinala na ito, sabi ng pulis. Ngunit wala akong oras, sagot ni Chairman Gino. Nagangat ng mukha ang pulis. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kinuha ni Chairman Gino ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Idodonate ko ang karamihan sa aking mga shares at ari-arian sa isang social welfare organization. Bababa rin ako sa posisyon ng chairman. Nagulat ang mga pulis. Ito po ang aking testamento. May isa lang po akong hiling. Yumuko si Chairman Gino. Bigyan niyo po ako ng oras hanggang sa matapos ang operasyon ng aking asawa at sa kanyang paggaling. Pagkatapos po niyan, handa akong magpaimbestiga anumang oras. Kinumpirma ng mga pulis ang mga dokumento. Nangingibabaw ang katahimikan ng ilang sandali. Sige, bibigyan po namin kayo ng 1 buwang palugit. Malalim na yumuko si Chairman Gino. Bumalik siya sa ospital. Sa silya sa pasilyo, nakaupo pa rin ang kambal. Niyakap ng kuya ang kanyang kapatid. Parehong pagod ang 2 bata. Lumapit si Chairman Gino at niyakap ang mga bata. Pinaghintay ko kayo ng matagal. Umiling ang kuya. Ayos lang. Kailangan naming nasa tabi ni nanay. Lumalim ang gabi. Nakaupo si Chairman Gino at ang kambal sa silya sa harap ng intensive care unit. Nagdala ang nurse ng kumot. Naunang natulog ang mga bata. Tiningnan ni Chairman Gino ang labas ng bintana. Regular na gumagalaw ang electrocardiogram ng ina ng kambal. Ang tunog na iyon ang pinakamahalaga para kay Chairman Gino. Hindi na mahalaga ang kumpanya, posisyon o yaman. Nais niya lamang na maging ligtas ang pamilyang ito. Tahimik na nanalangin si Chairman Gino na sana'y may lumabas na donor, na sana'y maging ligtas ang operasyon ng kanyang asawa at na sana'y mabuhay ang mga bata na nakangiti kasama ang kanilang ina. Tahimik ang pasilyo. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng sirena ng ambulansiya. Papalapit na ang bukang liwayway. Natapos ang mahabang paghihintay. Isang tao na na-diagnose na brain dead dahil sa aksidente sa sasakyan ang nagbigay ng kanyang puso. Isinagawa ang operasyon. 6 na oras na mahaba. Sa pasilyo, naghawakan ng kamay si Chairman Gino at ang kambal at nanalangin. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor habang tinatanggal ang kanyang mask. Sinabi niya, "Nagtagumpay kami." Natumba si Chairman Gino sa kinatatayuan niya. Niyakap ng kambal ang kanilang ama. Umiyak silang tatlo. Kailangan ng oras para sa paggaling. Inilipat ang ina ng kambal mula sa intensive care unit sa general ward. Sa simula, hindi siya makalakad, ngunit unti-unting bumuti. Araw-araw, dumalaw si Chairman Gino at ang kambal sa ospital. Nag-rehab sila ng magkasama. Pagkalipas ng 3 buwan, nakalabas siya ng ospital. Lumipas ang 1 taon. Tinupad ni Chairman Gino ang kanyang pangako. Ganap na siyang bumaba sa posisyon ng chairman ng isang malaking grupo ng korporasyon. Karamihan sa kanyang natitirang ari-arian ay idinonate niya sa isang social welfare organization at public welfare projects. Maingay ang media, ngunit hindi na ito pinansin ni Chairman Gino. Lumipat ang pamilya sa isang maliit na bayan sa labas ng kabisera. Tahimik na lugar, nakakalat ang mga bukirin sa paligid, at tanaw ang mga bundok sa malayo. Isang karatula ang nakasabit na may nakasulat na Panaderia ng Langit at Dagat. Ito ay isang maliit na panaderia at cafe sa bayan. Sarili ni Chairman Gino ang nagbigay ng pangalan. Ang ibig sabihin nito ay isang lugar na ginawa na may malawak na kalangitan at malalim na dagat. Bukang liwayway na. Nakasuot si Chairman Gino ng apron at nagmamasa ng dough. Kumapit ang harina sa kanyang mga kamay. Kumalat ang amoy ng inihurnong tinapay mula sa oven. Sa simula, hindi siya sanay, ngunit ngayon ay mas sanay na siya. Pumasok ang ina ng kambal sa kusina. Napuno ng sigla ang kanyang mukha na nakabawi na sa kalusugan. "Ang daming tinapay ngayon, di ba?" Tumawa si Chairman Gino at sumagot, "Dahil po sa mga taga-bayan na bumibili." Nagtabihan silang dalawa at inayos ang mga tinapay.
Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. 8:00 ng umaga, binuksan nila ang pintuan ng tindahan. Isa-isang dumalaw ang mga tagabayan. Sila ang mga suki. Nagbatian sila at bumili ng tinapay. Tumawa ang ina ng kambal habang tinatanggap ang mga customer. Sa likod ng tindahan, nakaupo ang kambal sa mesa. Ginagawa nila ang kanilang homework sa paaralan. Tinuturuan ng kuya ang kanyang kapatid. Tumango ang kapatid habang nagsusulat ng kung ano sa kanyang notebook. Lumipas ang oras ng tanghalian at naging hapon. Nang kaunti na ang customer, umupo si Chairman Gino sa silya at nagpahinga. Lumapit ang kambal at umupo sa kandungan ng kanilang ama. Hinaplos ni Chairman Gino ang ulo ng mga bata. Masaya ba sa eskwela? Sagot ng kuya. Oo, ang dami ko na ring kaibigan. Tumango din ang kapatid. Ngumiti si Chairman Gino habang tinitigan ang mga bata. Biyernes noon, may family day sa eskwelahan. Inanyayahan ng guro ang mga magulang. Pumasok si Chairman Gino at ang ina ng kambal sa classroom ng magkasama. Isa-isang ipinakilala ng mga bata ang kanilang pamilya. Nang turno na ng kambal, tumayo ang kuya sa harap ng pisara. Maliwanag ang kanyang mukha. Ang tatay po namin ay may-ari ng cafe. Dati po, chairman daw siya ng isang malaking kumpanya. Nagkagulo ang mga bata. Nagpatuloy ang kuya. Pero sabi po ni tatay, mas masaya siya ngayon kasi po kasama niya kami. Naging tahimik ang classroom. Tumawa ang guro at pumalakpak. Pumalakpak din ang ibang mga bata. Nakaupo si Chairman Gino sa likuran at uminit ang kanyang mga mata. Hinawakan ng ina ng kambal ang kanyang kamay. Nagtinginan silang dalawa at tahimik na ngumiti. Pagkatapos ng family day, pauwi na sila. Lumubog ang araw at lumitaw ang mga bituin. 4 sila na naglalakad sa eskinita ng magkasama. Hawak ni Chairman Gino ang kamay ng kuya. Hawak ng ina ng kambal ang kamay ng kapatid. Naghawakan ng kamay ang kuya at ang kapatid sa gitna. Tatay, ang daming bituin doon. Itinuro ng kapatid ang langit. Nag-angat ng mukha ang 4 at tinitigan ang mga bituin. Nakakalat ang Milky Way. Huminto si Chairman Gino sa paglalakad. Naalala niya ang nakaraang oras. Ang araw na nawalan siya ng pag-asa matapos ma-diagnose ng azoospermia, ang gabi na unang beses niyang nakita ang kambal sa harap ng panaderya, ang sandali na isinuko niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Tumulo ang luha. Nagtanong ang ina ng kambal, "Bakit po kayo umiiyak?" Lumingon si Chairman Gino, "Dahil masaya ako." Muli siyang nagsimulang lumakad. Nakita ang ilaw ng bahay sa unahan. Mas malaki pang regalo ang pagiging magkakasama ngayon kaysa sa isang malaking grupo at marangyang posisyon. Maraming bagay sa mundo ang hindi nabibili ng pera. Ang tawanan ng pamilya, ang hapunan na magkasama, ang sandaling ito ng paglalakad na magkahawak kamay ang bawat isa. Tahimik na sumumpa si Chairman Gino sa kanyang puso na hindi maitatago ang dugo at ang pag-ibig ay sa huli ay babalik sa orihinal nitong lugar. Na hinding-hindi niya malilimutan, na walang mas mahalaga kaysa sa pamilya, na walang makakapalit sa mga taong ito. Dumating sila sa bahay. Pagkabukas ng pintuan, sinalubong ng mainit na ilaw ang pamilya. Tumawa ang kambal habang tinatanggal ang kanilang sapatos. Pumasok ang ina ng kambal sa kusina at nagtimpla ng tsaa. Umupo si Chairman Gino sa sofa sa sala at pinanood ang mga ito. Ito pala ang tunay na buhay. Minsan, nawawala natin ang mga bagay bago natin malaman kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ba't nararamdaman lang natin ang kaligayahan kapag kasama natin ang mga pinakamahalagang tao at hindi kapag iniisip nating mayroon tayong lahat? Sino ang kasama mo ngayon? Ano ang handa mong isuko para sa kanila? Hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. At masisiyahan kami kung ibabahagi mo ang iyong sariling karanasan o saloobin sa comment section. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.